Hi everyone, this is JP Talks for another video, and for today's episode of my vlog is about tutorial vlog about measures of dispersion. So in this topic or in this session, we are going to deal with range, the mean deviation, the variance, and the standard deviation. So yan yung apat na aaralin natin dito sa measures of dispersion, specifically ungroup data. So paano nga ba kinukuha yung mga yon? No? So bago natin i-discuss yung mga yon, at bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pakihit mo na din yung notification bell para updated ka sa mga tutorial lessons na ina-upload ko. And also, pakishare na din tong video para makatulong sa inyong mga classmates, kakilala ninyo na nangangailangan ng gantong lessons or nag-aaral sa mga gantong topics. So, ayun na nga, huwag na natin patagalin pa. I-discuss na natin ngayon yung tinatawag natin na measures of dispersion. So, basically, pag sinabi natin measures of dispersion, okay, it is also called as measures of variability or measures of spread. Bakit ba spread? Because we are trying to measure the variation of a data set. Kung paano ba sila nagkakalayo-layo. Okay? So let's have an example here of a given data na ungroup. Okay, para mas maintindihan natin ngayon, let's have an example. So, sabi nga natin sa ungroup data, hindi pa naka-organize yung ating data, no? So, let's have an example which is the scores of 10 students in a 20-point math quiz are as follows. Ito yung mga yun, which is 6, 8, 9, 9, 10, 12, 15, 15, 17, and 18. So, yan yung ating given data. So, bago tayo mag-proceed dyan, ano ba yung mga formulas na kailangan natin gamitin? So, number 1 sa range. Kailangan nating mahanap yung range in the way na it is equivalent to highest value or high score minus the lowest value or the lowest score. So, ito yung pinaka-formula ng ating range. Sunod sa kanya, yung ating mean deviation. So, mean deviation is equals, okay? Equal siya sa summation of the absolute value ng sample data and our sample mean all over sa ating N. Okay. Sunod sa kanya, yung pangatlo nating formulas is yung for the variance, which is S squared is equals to summation of x minus x bar squared. Okay, all over n minus 1, which is for the sample data, n minus 1. Pero itong ating formula for the variance, ay meron pa siyang alternative formula or yung tinatawag natin na shortcut formula, which is s squared is equals to n times the summation of x squared minus summation of x squared all over n times n minus 1. So, ito yung pang-apat na formula. Dun sa ating kasi ito yung pangatlo sa standard, sa variance, yung susunod sa kanya ay yung pang standard deviation, which is yung ating standard deviation is equals to square root nung ating summation of x summation of x minus x bar squared all over n minus 1. So, ayan yung pang-formula na isa pa. Pero, meron pang alternative formula din. Itong tinatawag natin standard deviation natin. Meron din siyang alternative formula. So, yung alternative formula niya ay yung squared lang din naman netong ating variance. So, as we all know, yung given data natin, ang kailangan natin sa range ay yung kanyang highest score. Alin ba dito yung highest score niya? Diba, itong 18 yung pinakamataas na. Okay. And next naman, ang kailangan nating hanapin pa sa kanya ay yung kanyang lower value, which is yung 6.
Okay, we have now yung highest value natin which is equals to 18 and then yung lowest value na 6. But 6, okay? Wherein the total ng ating range is 12. Nakuha na natin agad yung tinatawag natin na range which is equals to 12. Next na hanapin natin ay yung mean deviation. So in mean deviation, sabi nga natin, in mean deviation, we have the formula of summation of the absolute value ng x minus x bar, okay, ayan, all over n. So, ito yung pinaka-formula natin. Pero, paano ba natin makukuha tong x minus x bar na to? Okay? Eh, wala pa naman tayong given ng sample mean, which is yung x bar. Ano gagawin natin? So, all we have to do is to add, para makuha natin, kailangan natin hanapin yung x bar. So, yung x bar natin, x bar is equals to summation of x all over n. So, ito yung formula. So, pag-a-addin muna natin lahat ng values ng data natin. Okay, pag-a-add natin yung values ng mga data natin. And then, pag napag-add natin, i-divide natin kung ilan sila. So, we have here 6 plus 8 plus 9 plus 9 plus 10 plus 12 plus 15 plus 15 plus 17 plus 18 is equals to 119. So, meron na tayo ngayong summation of x which is 119. So, 119 all over n. So, pag ilan ba yung n natin? Okay, all over n which is total of 10. Kasi 10 students yung nag-quiz. Okay, 10 yung number ng ating data. So, 119, okay, let's use the form 119 divide it by 10. The answer is 11.9. So, meron na tayo ngayong x bar. Ay, yung x bar natin, again, 11.9. So, therefore, pwede na natin itong makuhang part na to kasi meron ka ng value ngayon na itong dito, x bar or the sample mean. So, 6, okay, 6 minus 11.9, the answer is okay, negative 5.9. So, we have negative 5.9. And then, 8 minus 11.9, the answer is negative 3.9. Negative 3.9. Ayan. Negative 3.9. And then, 9 minus 11.9, the answer is negative 2.9. Pareho naman sila. Negative 2.9. Negative 2.9. 10 minus 11.9 is negative 1.9. Here, 12 minus 11.9, the answer is 0.1. Okay, 0.1. And then, we have 15 minus 11.9, the answer is 3.1. 11 minus 11.9, the answer is 5.1. And lastly, 18 minus 11.9, the answer is 6.1. Ayan, 6.1. Ano? So, meron na tayo ngayong value ng ating x minus x bar. So, sabi natin kailangan natin makuha yung absolute value ng ating sample data minus our sample mean, which is x minus x. So, dito pumapasok, pag sinabi nating absolute value, whatever be the sign, magiging positive at positive yun. Therefore, etong negative 5.9, magiging na siyang 5.9. Etong negative 3.9 na magiging 3.9. Negative 2.9 is magiging 2.9. 2.9. 1.9. 0.1. 3.1. 3.1, and then 5.1, tsaka 6.1. So, okay, meron na tayo ngayong values ng ating x minus x bar. So, ang kailangan natin is yung kanyang summation, which is 5.9, pag-add natin lahat, 5.9 plus 3.9 plus 2.9 plus 2.9 plus 1.9 plus 0.1 plus
plus 3.1 plus 3.1 plus 5.1 plus 6.1. A total of 35. Therefore, our summation of x, okay, summation of the absolute value ng ating x minus x bar, okay, is equals to 35. Okay, kita ba? Equal siya sa 35. Okay, yung absolute value or the summation of our x minus x bar is total of 35. We can now proceed kasi meron na tayong ganito para makuha na natin yung tinatawag nating mean deviation. So, mean deviation is equals to 35 all over 10. Kasi yung n nga natin, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, therefore, our n is 10. Okay? Kita? N is 10. Kasi dito, from here, bilangin natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Therefore, yung ating n ay 10. So, 35 divided by 10, the answer is 3.5. Therefore, our mean deviation ay 3.5. Okay? Ito yung mean deviations natin, 3.5. Mean deviation pa lang yan. Next that we need to find is yung ating tinatawag na variance tsaka standard deviation. Paano ba kinukuha yung dalawang yon? So, burahin ko na to. Again, 3.5. Yan, burahin natin to. So, sabi natin, meron tayong dalawang formula para makuha ang isang variance. Variance tsaka standard deviation. So, in getting our variance tsaka standard deviation, pagsamahin na natin sila kasi nga, square root lang naman ni variance yung ating standard deviation. So, we have here our formula para sa pagkuha ng variance. So, s squared is equals to summation of x minus x bar squared all over sa ating n minus 1. So, meron tayong ganitong formula. So, kunin natin ngayon yung x minus x bar squared. So, eto na, meron na tayo kanina, which is yung x minus x. Ang gagawin na lang natin ay squared na lang natin sila. So, let us try to square this one, which is 5.9 squared. The answer is 34.81. 34.81. Next is 3.9 squared. We have 3.9 squared. The answer is 15.21. Then 2.9 squared. 2.9, 8.41. Next, 8.41 kasi same data. And negative 1.9 squared. Negative 1.9 squared. The answer is 3.61. 3.61. And then 0.1 squared, 0.1 squared. The answer is 0.01. 3.1 squared, 3.1 squared. 9.61. I say 9.61. Next, 5.1 squared. The answer is 26.1. 26.01. Lastly, 6.1. Okay? 6.1 squared. Therefore, 37.21. So, sabi nga natin sa data natin, kailangan natin ito, yung summation ng ating x minus x bar squared. Wherein, yung total nito ay yung summation of x minus x bar squared
Okay? All over, sorry. Di pala yun. Equals siya sa, let's add, 34.81 plus 15.21 plus 8.41 plus 8.41 plus 3.61 plus 0.01 plus 9.61 plus 9.61 plus 26.01 plus 37.21. Ang lumabas ay 152.9. So, ito, 152.9. Okay. So, the summation ng ating x minus x bar squared is 152.9. So, we can now proceed with our formula, which is 152.9 all over n minus 1 natin, which is yung 10 minus 1. Therefore, we have 152.9 all over 9 is equals to 152.9. Divide it by 9. Sagot ay 16.99. Okay. Ito yung ating variance. 16.99. Okay? Variance ay 16.99. Para makuha natin yung standard deviation, sabi nga natin, same formula, but ini-square root niya lang naman yung ating variance. Therefore, para makuha natin yung ating etong standard deviation, we have to square root yung 16.99. 16.99. Therefore, okay, square root of 16.99 is equals to 4.12. Therefore, our S or yung standard deviation ay 4.12. So, okay, ayan yung pagkuha ng ating variance at standard deviation. So, ngayon, meron tayong tinatawag na, sabi natin kanina, na alternative formula. So, kung may alternative formula, paano ba yun gamitin? So, burahin ko lang to ha. Let's take down note yung value ng ating squared kasi pagko-compare natin kung pareho na makukuha doon sa ating alternative formula. So, yung ating S squared, 16.99. And then, yung S natin ay, burahin ko pala ito kasi maglalagay pala ako dito. Okay, burahin ko lang saglit. So, meron tayo again yung ating S squared ay 16.99 at yung S naman or yung standard deviation ay 4.12. Ay 4.12. So, sabi nga natin dun sa isang formula, okay? Sa isang formula kasi natin, yung alternative formula, we have this S, okay? Or yung ating S squared is equals to N times yung summation ng ating X squared minus summation of X, okay? Summation of X squared all over N times N minus 1. So, ito yung pinaka-formula natin. So, wala pa tayong value nung ating X squared kasi X pa lang yung nakuha natin. Therefore, we can now proceed. Gawa tayo dito ng isa pang table para sa X. No? So, we have X squared para makakomplete natin. Okay? X squared. Okay. So, in value ng ating X squared, if we have to square our value ng X squared ng 6 or 6 squared is 36, then 8 is 64, 9 is 81, 81, 100, 81, ay, hindi na nagpapantay yung apat. Burahin ko lang, hindi nagpapantay eh. So we have 36, tapos 64, tapos 81, then sa 10 natin ay 100, 12 ay 144,
225 and 225 ulit. 17, hindi ko na kaya yan. Okay, 15 squared is, check natin, 225. 17 squared, the answer is 289. 289. Then 18 squared is 324. Sabi nga natin, kailangan din natin yung summation ng ating x squared. Okay? So, para makuha yun, pag-plusin lang lahat ng data na nasa ating x squared, we have 324 plus 36 plus 64 plus 81 plus 81 plus 100 plus 144 plus 225 plus 225 plus 289. Okay, therefore, ang total ng ating summation of x squared is 1,000. Okay, summation of x squared is equals to 1,569. Okay, therefore may value na tayo ng summation of x squared. So let's use this formula. So again, our n is 10 times summation of x squared is 1,569 minus yung value nating summation of x, which is 119. Okay, ayan. Minus 119. Kita pa ba? Okay, 119 squared. All over sa ating 10 times 10 minus 1. So therefore, 1,569 times 10 is equals to 15,690 minus, okay, we have to minus or subtract 119 squared. The answer is 14,161 all over 10 times 9, we have 90. No, so since nakuha na natin yung value, we have 15,690 minus 14,161. So we have 1,529, 1,529 all over 90. Okay? Divide it by 90. The answer is 16.99. And 16 point, therefore we have 16.99. So yung ating alternative formula at yung kanyang from main formula, same lang ng sagot na nakuha. Therefore, our S, okay, ito yung S squared, ayan, 16.99 yung sagot. Pareho lang ng una. So sabi nga natin, para makuha lang yung ating standard deviation, again, same formula, ini-square root lang to. Kapag kinukuha ay yung variance. Okay, ayan. Pag variance naman. Therefore, ang ating S, square root pa natin to. Okay, ito na yung S. Same formula lang naman. So, yung 16.99, ngayon, hindi pa yun magiging final sa ating S. Kunin natin yung kanyang square root, and that is equivalent sa 4.12. Same formula with dito, pinagkaiba square root lang. So, ayun yung pagkuha ng kanyang standard deviation, paano kinukuha yung variance, paano kinukuha yung mean deviation, paano ba kinukuha yung ating range. Thank you and God bless everyone. I hope that you learned something from my video discussion, and if you have suggestions of the topics that you are find hard or difficult in mathematics, i-comment nyo na lang po para magawa ko ng tutorial video. But for now, thank you so much. Sana natuto kayo. God bless everyone.